ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:02 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visaya. Madyong buntag sa ito mga suking ating paminaw din sa probinsya sa Southern Leyte. Mayong buntag diha sa lalawigan sa Leyte, Visaya. sa probinsya sa Samar, Eastern o Northern Samar, maupay nga aga. O sa ato mga kaigsunan diha sa probinsya sa Biliran, maayong buntag kanatong tanan. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao, good morning, magandang umaga. O sa ato mga suki abroad ginakaroon sa gawas sa nasod, daghang kayong salamat sa inyong pagsubaybay ning atong programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning. Adlaw karon nga Martes mga kaigsunan, Enero 27 na 2026, January 27, 2026, o bani kami hangtod alas 9 sa buntag. Inatog yung ihatod ang mga nag-unang update ug mga kalambuan dinhi sa ato nga rehiyon Eastern Visayas. Ang Good Morning Eastern Visayas nahimo aron mahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayan tungod galang sa kinatibukan og malungtarong paglambo sa kinatibukang rehiyon 8. Pinagi sa hingpit nga pagsinabtanay bisan pa man sa managlahing pinulungan nga waray og binisaya. Pag biniloay og mga kasayuran og mga panahon labot sa nagunang isyu og hilisgutan nga sarang masayran sa tanan tungod galang sa kalambuan sa tibok silangang Kabisayan. Sangan sa mong station manager dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod Sir Dindo Alaras. Sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod, kini ang inyong makauban Jevic Epis. Upay nga aga. And para kaduang adlaw nga Martes ato usab makauban ang ato nga sister station aron maghatod usab sa managunang mga update ug mga kalambuan. Ato makauban si Ate Daisy Lalosa Bilizar sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Good morning Ate Daisy ug sa ato mga kaubanan diha sa RP Borongan. Ato sa bakauban si Sir Gene Abilon ang atong acting station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Sir Gene, maupay nga aga og sa atong mga kaubanan diha sa RP Calbayog. And ang ato sab nga kauban sa Philippine Information Agency kon PIA Eastern Samar si Ma'am V Gumban nga kasamtangan natong dili makauban sa live kay na siya coverage pero andam gihapon og nagapon siya mga balita. Maayong buntag. Giandam para karong adlaw. And of course, ang atong partner nga station diha sa Dakbayan sa Baybay dinhi sa lalawigan sa Leyte, pinagi sa DYDC-FM, nagyon si Mami Kyla Gongora. So, ato gyud nga sayra no ang update karong adlaw nga Martes sa katibukan sa ato nga rehiyon. Ato sa unahon lang ang situation sa panahon dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. So far so good pagkalindot sa kabuntagon, wala tay nasinati gyud nga pag-uwan karong oras pero kagalinang kadlawon pasado mga alas 3 alas 4 no dihay pag-uwan nga nasinati diha sa 5th district sa Leyte partikular sa lungsod sa Bato pero hinon dili man kusog and gani pinaka latest nga update karon
karon is wala na ipag-uwan and sa kinatibukan po sa Southern Leyte nagpakita na gyud ang haring adlaw and hopefully magpadayon kining anindot nga panahon nga ato nga nasinati hangtod dunyang hapon apila inagkagabi kay naparbata sa kaduhang adlaw sa simana og ubay-ubay pod ang mga activity dinhi sa ato nga labi na dinhi sa Southern Leyte labi na kining preparation sa lungsod sa sugod sa umabot nga provincial meet karong umabot Miyerkules Enero 28 hangtod Enero 30 Ate Daisy Mikay og Sir Jean kini is preparation pod ni sa umabot nga Ivra karong tuiga so naay provincial meet para magsangka ang mga atleta dinhi sa Southern Leyte para maupod ang dalhon ngadto sa Ivra karong tuiga. Good morning, Eastern Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko alas 8:06 na sa buntag. O karon mga kaigsunan ato nang sayran ang pinakalatest nga update, mga pasiyo ng impormasyon gikan sa ato nga mga kaubanan. Atong sayran ang update diha sa Borongan. Pinagi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Ate Daisy Bilizar. Maupay nga aga, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Uy, pamaha. Yes, maayong buntag Jivic nga nasugad man tanan nga aton mga kaupod yan na hataramdan. Good morning, Eastern Visayas pan Tuesday nga edition. Paki-off lang ato ni mo Mike Jivic. Alright, so tigang naman din Radyo Pilipinas Borongan iniday sila Losa Bilizar ito ni makakaupod sa supervision ito na amon station manager at Rose Rivera Abunda. Technical kaupod ko Engineer Alquin Baldonido supervision naman ni Chief Teka Joey Policarpio. Ngan bueno, sitwasyon namon didi syudad iton Borongan mahagkot ngan mauran iton amon sa kaaga no and we're hoping bisan kon medyo makuri iton pagkarigo hita mahagkot nga panahon I hope di kita pumarigo lagi hapon kita no para magpabili naman kita nga mga presko samtang nasulod dito natin tagsa nga mga trabaho. So, saring ko pa, kailangan magdarahiton payong para hito naton dida mga malakata para yun ang adlaw. Ngan haton aton mga motorista, mag-ingat liwat dida naman hiton kakalsadahan. Kasi iba naman iton nga factor kung mahulos ito natin kalsada, nagiging hinungdan naman iton hiyahin disgrasya. Nga na samtang didihito na amo naman kadagatan, bawal lagi hapon iton paglayag o iton pagbiyahe kadagatan, didihito norte nga dapit iton amo naman probinsya, particularly tikang iton mga kadagatan nga sakop iton bungto iton Artiche, tipakadi naman habungto iton kan Avid, bawal lagi hapon, mabalud ito natin kadagatan, darahiton na makusag nga gale force winds sumalapahad ton na DOST Pag-asa nga ama to naging hinungdan haton pagpagawasin advisoryhan Coast Guard Eastern Samar District. So pamati kita iton mga abiso tikang ito naton mga otoridad para malikyan daman iton disgrasya di naman kadagatan. And so far naging marisyo na didi ato na amon Lunes nga adlaw tikang kakulop nga adlaw ngan pati nga dayon darahedton pagbalikan face to face classes an amon mga estudyante Eastern Samar State University pagkatapos inharos duha ka bulan darahin na mga kaulangan ay doon mga infrastructure nasabi nga mga pito nga campuses ito na iso di naman probinsya hita Eastern Samar. Pag taga-kuryente, waray abiso, power interruption coming from the Eastern Samar Electric Cooperative. Kaya nagsusubo ito na mga taga Isamelco darahad to na awat nga kinabuhian usahat to ni ira linemen samtang nagdudumarahin na pag-ayad halinya haton kuryente di syudadhan Borongan didaahan naglabay nga Sabado nga adlaw. So our condolences nga dahil to na pamilya ni Leita Benzar Bernas. Kung pala niya mga 27 years old pala nga line crew ito na Isamelco nga nagbuhi sa na iya kinabuhi
samtang si serbisyo. Ano pag taga tubig, waray kami advisory didihin water interruption coming from the Borongan Water District. Ngan peace and order situation didi probinsya ito ni Eastern Samar nagpapabilin nga generally peaceful, mahimiyang although may ada mga dakop daraton iging patuman nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation nga ni may ada kami duha nga naaristo nga mga drug suspect. Ngan bueno, parahan headlines ng mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw Martes, January 27. 7.8 billion pesos ginalutagahan gobyerno nasyonal parahan modernisasyon hindi 19 nga mga airport han nasod sumalakan House Minority Leader Libanan. Simple ngan matipid nga singbahan igin panawagan ni Bishop Crispin Varquez ha CBCP Plenary Assembly. Miyembro han Communist Terrorist Group nagsurrender armas igin intriga hakan Avid Municipal Police Station. Governor R.V. Ivardoni nagdumarin inspeksyon ha General MacArthur Municipal Hospital. Ganduha nga suspitsado, arestado ha drug by bust operation habung to hantaf. So, Jevic, Miss Micaela, ESMG Navilon, and Miss V. Gomban, ang detalyon mga balita, ipapahat ang Radyo Pilipinas Borongan has second round han aton program. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ate Daisy Bilisar sa imong pasiunang impormasyon. Atong oras alas 8:12 na sa buntag o karon ato sab dawaton ang atong sister station diha sa Calbayog City para maghatod usab sa update o guban pang kalambuan. Pinagi sa atong acting station manager sa RP Calbayog, Sir Jean Navilon. Sir Jean, maayong buntag, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maayong buntag kauban Jevic, maayong buntag kaninjong tanan diha sa sugod Southern Leyte sa pagpangulo as an SM station manager sa RP1 sugod si SM Dendo Alaras nga niya mga kaupod tanan. Good morning, liwat kan ka-upod Daisy. Good morning sa iyo tanan dito sa DYES Radio Pilipinas Borongan. Labi na sa station manager Ruth Abunda. Yan, maayong buntag. Good morning. Advance happy Valentine's kan Miss Micaela. Pulang-pula kayo na. Dito sa siyudad San Calbayog, yana, madampog dito yan kalangitan. Yan, heavy traffic na liwat. Basta sugod sining pangurason dito sa Primera Calle, dito sa siyudad San Calbayog. Tigang sa Kapogan, tigang sa Ipaw, tigang sa Calbayog proper. Heavy traffic, labi na kung kasulod alas 8 sa aga. Ikang alas 7 ganito pasado alas 8 sa aga, heavy traffic. Kaupay. Alright, ngan sa pagdaga peace and order situation, naging mahimyang man, waray mga untoward incidents sa palibot sa siyudad sa Calbayog sa nagalabay nga 24 oras. Yan sa pagtaga kuryente naman, adiyan na paibarosan sa Melco 1, notice of scheduled power interruption. Di rin magkakamaya na servisyo sa kuryente yan ang Biyernes. January 30, 2026, tigang alas 9 sa aga. Kanto alas 5 sa kulop. Apektado nga mga barangay, maon barangay kag Salawsaw, Sabang, sa Barangay Trinidad, Basud, ngan Kaumpan. Waray ka mo kuryente. Yan ang Biyernes, Enero 30, tigang alas 9 sa naga. Nado sa alas 5 sa kunop, tungod kay liliwanan at
nagkaruruba nga mga poste sa barangay Trinidad, conversion of one phase to 3 phases, primary line, one line clearing sa barangay Trinidad ngadto sa barangay Basod. Mao ini ang mga rason sa napagamyada kaparong san kuryente dito sa iyo. Sa kag sa Lausaw, Trinidad, Basud ngan kumpanya nga Enero 30, Biyernes nga law, tiga alas 9 sa naga nga alas 5 sang kulop. Nga naamulad to ang pahibaro, partisan power interruption. Sa Melco 1, nga na bueno, adi naman ang pahibaro dito sa FB page sa Talbayog Water. May the job vacancy para sa itong mga naingnanglan trabaho ang kwalifikado. Naingnanglan ang Talbayog Water Company sa HR Associate Manager, NES Accounts Management sa Talbayog Water. Role purpose manages and magiging trabaho manages all facets of human resources to ensure a smooth transition and readiness of all talents which will support corporate objectives through the developments and execution of human resources programs. Minimum requirements. Kinahanglan bachelor's degree holder ngan por lo menos 3 anyos nga work experience. Human resources with extensive exposure in any 2 of the following HR areas: talent acquisition, compensation, operations, PY, Tiki, administration, engagement and employee discipline, training and development. With experience in handling or leading special projects on top of his or her regular HR functions. Proficient skills in Microsoft Office applications, email, internet, and HR software. Kung may dakam sining mga pag ginasoy ko nga mga minimum qualifications, pwede na kang mag-apply. Pagin HR Associate Manager, NES Accounts Management sa Talbayog Water Company. Nanginanglan luwat sa rasin na Business Operations Section Head ang Talbayog Water ang katuyanan sini ang role purpose leads and oversees the company's day-to-day business operations to ensure the achievement of its overall business plan, financial targets, and service obligations. Para sa itong karag mag-apply, pakatulong ka mo sa FB page, kuha ang link para sa pag-submit sa iyo application. And sugad sa itong mga requirements. Minimum qualifications ining Business Operations Section Head, kinanglan graduates in Business Administration, Management, or any related course, or graduate of any 4 or 5-year course but with relevant experience training in Business Operations Management. At least 5-year experience in business operations with relevant experience in data analysis, customer service, key accounts management, market research, billing, and collection. Umay na kam sining ang mga qualifications, pakatunala ka mo sa FB page, kita ang link kung diin kamo mag-apply kanto sa FB page sa Talbayog Water Company.
Alright, para naman sa itong mga headlines, mga ipapasa ng mga balita sa din sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. CPR Training Orientation ginbuhat sa Kalbayog, kasumpay sa National Autism Awareness Month. Temporaryong waste management plan sa Santa Margarita, kaupod ang Kalbayog, aprobado na. DFP Kalbayog nagtutudlo sa mga plan para maaksyonan ng sunog. Tulong nga mga irisidad akop tungod sa illegal fishing sa Calbiga, Samar. Mga detalye katukiban niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Gina Vilon sa imong pasiunang impormasyon gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalban. At oras sa alas 8:21 na sa buntag o karon ato sabsayran ang pinakalites nga update mga kalabuan. Kumusta ang sitwasyon sa panahon diha sa Quinto Distrito sa lalawigan sa Leyte? Partikular diha gyud sa Dakbayan sa Baybay Piragis ni Mikaela Gongora sa DYDC-FM. Mikay, majung buntag. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mikay, mayong buntag. Kumusta diha sa Dakbayan sa Baybay? Yes. Na-mute na ito kaganihan, no? Good morning sa atong mga kaubanan na niningatong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag, Visayas State University. Mayong buntag, Baybay City, Leyte. Maupay na aga aton mga waray-waray na listeners. And yes, from Borongan, Calbayog, and sa Bisan, Asang Dapit sa Region 8. Ingon man sa atong mga live viewers, sa atong Facebook Live. Mayong buntag. And unta ano ana mo sa maayong nga kahintang karong adlaw Martes, Enero 27. Sa makausap good morning sa kanan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Mikaela Gongora ang inyong makauban magatod kaninyo sa mga balita updates dinhi sa Dakbayan sa Baybay, Leyte. Okay, so alang sa atong update sa panahon sa pagkakaroon Jeve katong yung nasinati no ang aduna gyoy init nga or nagpakita gyud ang atong haring adlaw apan medyo bugnaw no ang atong panahon na panagi nagpakita ang atong haring adlaw. So ang expected nga temperature or ang karong adlaw is 28 degrees Celsius and gina-expect pod ang cloudy conditions no karong adlaw. So though init siya apan nagpakita ang haring adlaw apan cloudy adunay mga panganod panganur na atong panahon karong adlaw. So mga higala dili gyud nato kalimtan ang pagdala og proteksyon sa init ka panahon or sa basin pudog muulan o takahibaw kaya doon na baya cloudy baya ang atong panahon din sa Dakbayan sa Baybay. Sa lain pang impormasyon diri sa atong update sa tubig no adunay gipagawas nga advance disconnection advisory ang atong Baybay City Water District karong maabot nga Enero 28 kutob 30 mga higala. Miyerkules kutob Biyernes kana. So sa adlaw Miyerkules adunay disconnection advisory sa mga adunay overdue accounts sa Barangay San Isidro, Gakat, Sungka sa Enero 29 sa Barangay Candadam og sa Barangay Candadam sa may Brandy Island sa Barangay sa Enero 30 dita sa Area 17 sa Barangay Santa Cruz. So kinsa man tong adunay mga disconnection ay mga overdue accounts no para likayan kining disconnection. So kinahanglan i-settle ang mga unpaid bills no. You can pay through GCash, Land Bank, Palawan Pawn Shop or unsa pa na diha or bisitaha ang buhatan mismo sa Baybay City Water District. Sa laing bahin adunay mahinungdanong pahibalo gikan sa Social Welfare and Development Office sa Dakbayan sa Baybay. Sugod karong tuiga National ID na ang i-require sa tanan nga klase sa mga government aid o financial assistance. National ID na mga higala ang require no. Busag iawhag ang tanan nga magparehistro sa National ID registration team. Kung nakaparehistro na pangayo og e-fill ID nga imong mapalaminate or kanang e-copy aron mapalaminate kay valid kini sama sa PVC nga National ID. Dalha lang ang transaction slip kung asa sila nga barangay naka-schedule. Oo, sa update
usab sa atong peace and order. Oo, walay mga major nga mga insidente sa dakbayan sa baybay no nga that threatens our security apan yes sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Dexter Dilio padayon gihapon ang pagpalig-on sa EMPO no or Enhanced Mobile Police Operations mga higala para malikayan ang mga krimen ug unsa pa na dihang mga kadaot dinhi sa dakbayan sa baybay. Sa update dinhi sa atong dakbay sa atong tungaan Visayas State University. Yes, good news aduna kitay VSU funded scholarships for this second semester academic year 2025 to 2026. Mga higala kinahanglan lamang mukuha mo no sa form nga naa sa DSAS application form nga naa sa DSAS formerly USO. Fill outan ninyo kini og i-submit ang mga dokumento sama sa katong form, photocopy sa inyong grado sa first semester, photocopy sa COR Certificate of Registration, photocopy of PSA for new applicant og certification from DSWD for PWDs or NCIP. Ang deadline ining maong scholarship mga higala Enero 30 ug ang grants in aid Pebrero 16. Yes, ayon na kini usiki ang maong oportunidad apply na sa mga qualified ni ining maong scholarship mga higala. Okay, so sa lain pang or alang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw Martes. Oo, official nga schedule sa VSU Salingkusog 2025 Intramural Games gipagawas na. VSU nagpahinumdom sa mga VISCAN ug stakeholders sa pagsunod sa traffic rules sulod sa campus. At ang iyang tugang detalye ni mga balita sa pagbalik ning atong sibianan DYD sa FM din ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat Mikay og sa atong mga kabanan diha sa DYDC-FM sa VSU sa dakbayan sa baybay. At ang oras sa 8:27 sa buntag ug ganiya usab ang mga balita nga naandam sa Philippine Information Agency kon PIA Eastern Samar pinagi ni Ma'am V Gumban. NCDA naghataghin mga computer set ha mga PWD Association ha Eastern Samar. Mga parag-umatik ang HASUR han Eastern Samar nakakarawathin 7,000 pesos na pinansyal nga bulig og libreng operasyon medikal ihahatag ha mululupyo hiton giwan Eastern Samar. Og samtang para sa atong mga naandam nga balita sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, PLGO Southern Leyte nagahin og pondo para sa mga persons with disability kon PWD. Tamang asenso sa negosyo kontan nga program gilusad sa lungsod sa Sugod. Mga tinunan sa San Juan, kampiyon sa Collaborative Desktop Publishing sa RSPC, Regional Schools Press Conference, og LGU Silagos Southern Leyte nagpahigayon og PWD Medical Assistance sa matag or assessment sa matag barangay. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Borongan, Calbayog. Apil usab ang mga balita nga naandam ni Ma'am V Gumban sa Philippine Information Agency Eastern Samar and ang mga balita gikan sa DYDC-FM pinagi ni Ma'am Mikaela Gongora. Sa dili pa kita sa atong second half sa atong programa ato sa dingi pasabot mga kaigsunan nga ang Provincial Meet 2026 Dini sa lalawigan sa Southern Leyte mahitabo karong Miyerkules Enero 28 hangtod Enero 30 adlaw ka nga Biyernes o dini gyud sa lungsod sa Sugod ang venue or ang host karon nga tuig sa provincial meet din magatigi gyud ang nagkalain nga mga atletang estudyante nga gikan sa nagkalain nga mga lungsod og distrito nga sakop sa Division of Southern Leyte isip kini preparation sa umabot pod nga IVRA nga ana pagimon sa dakbayan sa Baybay di mamikay murag baybay ang venue sa IVRA this year. So mo kining ang matag and ang matag division o matag probinsya gipangandaman gyud ang IVRA diha sa dakbayan sa Baybay pinaagi sa pagpahigayon og mga provincial meet. So dinhi sa Southern Leyte
Gikatakda no nga libuan nga mga atletang estudyante ang mobisita dinhi sa sugod para sa provincial meet karong Miyerkules. So atangi ang mga detalye ug ban pang kalambuan sa umaabot nga provincial meet dinhi sa lungsod sa sugod sa Leyte ug mang adlaw. Atong oras impunto alas 8:30 na sa buntag sa tong pagbalik ato na ihatod ang detalye sa mga balita. Mubalik pa ang Good Morning Eastern Visayas. Sumula nining mahinundanon nga pahinumdom. Standby lang gihapon mga suki nga tigpamina. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:33 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Nagpadayon gapon kamo nagapaminaw sa programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Tuesday, Martes, Enero 27, 2026. Ug para sa nga second half, ato na nga ihatod ang detalye sa mga balita nga nahikay sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, sugod Calbayog, Borongan. Ang Philippine Information Agency kon PIA gikan sa Eastern Samar o sa DYDC-FM. Ay sa dili pa rin ka nato sa igrito, good morning, si Sir Rian Arinto nga atong regional head sa PIA. Salamat sir og sa itong mga kaubanan sa PIA Eastern Visayas. O para maghatod sa mga balita, mga detalye atong dawaton si Ate Daisy Blizar gikan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Ate Daisy. Yes, Ate Daisy. Right. Okay, nakamute pala kami. So, una nga balita, nahikayan Radyo Pilipinas, Borongan, para ng adlaw Martes, January 27, 2026. Governor Eve Ardoni nagdumarahin inspeksyon sa General MacArthur Municipal Hospital. Ang detalyihan report ikang Kandayan Kamplon.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbuhatin surprise inspection Eastern Samar Governor R.V. Verdone nga dahil General MacArthur Municipal Hospital agud maibalwar adtun kaandaman nga operasyon ngan pagrepaso han pinakaorihini nga infrastructure developments. Giinkulawan og pinanginano ni Governor Verdone adtun mga bag-o nga gintindog nga pasilidad nga extensions agud masiguro nga ini nakakabaton ha mga panginahanglan para teha healthcare standards han probinsya. Kasumpay hini nagbuhat gihapon hin pakighimang raw hi Governor Verdone kabakyang hi Human Resource Office Head Berlindo Morales Jr. para hin one-on-one interviews nga damay empleyado hanasabi nga pasilidad. Ana sabi nga paghihimang raw naghatag higayon ng mga empleyado nga mas mapahaluag pa don iray babruan para teha ira responsibilidad. Ngan sugad man makagpahat hin mga suhestyon nga nanunuyo pagpaursa hiton serbisyo hanasabi nga hospital. Impormasyon na hikay pinaagihan Eastern Samar Provincial Information Office. Para Bagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang nga salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. CPR training orientation ginbuhat sa Calbayog kasumpay sa National Autism Awareness Month sa Italia. Then report ni Charmaine Perito Valdez. Radyo Pilipinas. Report. Kasumpay sa pag-obserbar sa National Autism Awareness Month yana bulan Enero 2026, ginbuhat sa LGU Calbayog ang hands-only CPR training orientation para sa mga kag-anak ug mga kabataan nga may autism. Ini ginorganisar sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ini nga aktibidad usa nga bahin san paniguro san syudad sa inklusibidad ug pagiging andam san komunidad kontra mga emerhensya. Pinaagi san DRRM Vulnerable Sector Inclusivity Program ginpapakusog ang kapasidad san mga pamilya ug iba pang vulnerable nga sektor pinaagi san paghatag sin kahibaro sa mga life-saving skills. Tumong sining nga programa nga masigurado nga waray sektor ang mahihibilin sa mga inisyatibo sa disaster preparedness sa syudad nga tanan may kapas nga bumaton sa biskan nano nga emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang alang sa mga balita nga nakalap dinhi sa VSU DYD sa FM karong adlaw, opisyal nga schedule sa VSU sa Lingkusog 2025 Intramural Games gipagawas na ani ang detalye sa akong report. Good morning, Eastern Visayas. Okay, ato lang balikan na taud-taud si Mikay og sa ilang mga balita no kadunay gamay nga problem. Ato sa unahon ang report gikan sa PIA Eastern Samar. NCDA naghatag hin mga computer set ha mga PWD Association ha Eastern Samar. Para sa detalye na report ni Ma'am V. Gumban. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdonar mga computer set ang National Council on Disability Affairs o NCDA pinaagi kan Governor R.V. Verdone didahan Enero 22 para mga persons with disability o PWD Association na magdirurilain nga bungto ha probinsyahan Eastern Samar. Personal na gindulong ni Governor Verdone ang mga donasyon nga duha mga Municipal Persons with Disability Offices o MPWDO ha mga bungtohan oras Dolores Canavid ngan sulat.
Sumulahan ng CDA ang mga MPWDO nga nakakarawat ang donasyon, amula ang mga opisina nga nakakumpletuhan nga tanan nga ginkikinahanglan nga requirements. Sumulakan Governor RV dako ang mabubulig ang mga computer set ha mas madali ngan mas epesyente nga pagproseso ngan pagpasahin impormasyon nga adto opisyal nga database. Pati na pagpaupay ang serbisyo publiko, labi na ang mga programa nga aktibidad nga may kalabutan sa sektor ng PWD. Para sa PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumba, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa mga balita sa Southern Leyte, tamang asenso sa negosyo kontan program gilusad sa lungsod sa sugod. Para sa detalya niya ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas Report. Gipanguluhan ni Honorable Mayor Shepherd Linutan ang paglusad sa TAN kung tamang asenso sa negosyo, initiative o sa kaprograma nga gitumong alang sa mga vendors o mga manindahay o gagmay nga mga negosyante dinhi sa lungsod sa Sogod. Ang mga inisyatiba nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo sa pagdumala sa kwarta o pagtabang sa mga micro-entrepreneurs nga makakonektar sa lehitimong financial institutions aron maminusan ang pagsalig sa pautang nga adunay taas nga interest. Pinaagi niini gilauman nga matukod ang mas lig-on, linaw ug malungtaron nga kaugmaon sa ilang mga negosyo. Ang programa usa ka dakong lakang sa lokal nga pagamhanan sa paghatag og suporta ug oportunidad sa mga negosyanteng sugod isip kabahin sa padayong pagpaningkamot alang sa asenso diha sa komunidad. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dayon kayong salamat Ma'am Gemma Destriza sa imong report. Atong oras alas 8:41 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. O gato balikan ang report gikan sa DYDC-FM pinagi ni Mikay. Yes, Jeve, kalang sa mga balita ang nakalap din sa VSU. Opisyal nga schedule sa VSU sa Lingkusog 2025 Intramural Games gipagawas na. Ani ang detalye sa akong report. Nangandam na ang Visayas State University kon VSU alang sa Salingkusog 2025 ang university-wide Intramural Games nga ipahigayon karong Pebrero 9 hangtod 12 ning kasamtang tuig. Human gipagawas ang opisyal nga schedule nga giendorso sa Sports Development Office sa VSU. Kahinumduman nga sa miaging tuig paunta ipahigayon ng maong kalihukan apan tungod sa mga kakulian sama sa pag-igo sa mga bagyo sa Region 8 gipostpone kini sa daghang mga higayon. Ang ayang masayran nga ipahigayon ang Solidarity Meeting sa Salingkusog 2025 sa Pebrero 8 sa VSU Gymnatorium. Ang kalihukan magsugod sa opening program sa Pebrero 9 sa hapon sa Upper Campus Oval. Nagkalain-laing sports events ang masaksihan atul sa Salingkusog sama sa athletics, arnis, chess, darts, taekwondo, swimming, laro ng lahi ug uban pa nga ipahigayon sa lain-laing playing venue sulod sa campus. Usa sa mga highlights nga kalihukan mao ang Coronation Night sa Ginoong Malakas at Binibining Maganda nga ipahigayon sa Pebrero 10 sa gabi sa VSU Gymnatorium. Ang awarding o closing ceremony ipahigayon sa Pebrero 12 sa hapon sa VSU Gymnatorium. Gipasiugda sa administrasyon sa VSU ang pagpakailap sa kompleto ug aprobado nga schedule aron masiguro ang epektibong koordinasyon, hustong pagplano ug hapsay nga pagpatuman sa intramural games. Gidapit usab ang mga opisina, unit faculty, kawani ug estudyante sa VSU system nga aktibong motampog mutuman sa ilang tagsa-tagsa ka responsibilidad alang sa kalampusan sa Salingkusog 2025. Gikan sa VSU DYDC-FM, Micaela Gungora. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang naton oras, may na kita 43 minutos sa nakalabayhan alas 8 haagan. We are saying good morning to Franz Navarrete Probe. Dugang nga balita, nahikayan Radyo Pilipinas, Borongan. Duha nga suspitsado, arestado ha drug by bust operation han mga otoridad habung tuhan Taft. Ang detalyan report, tikang kan Kurt Sibricos. Radyo Pilipinas Report.
by bus operation ng barangay nato Taft Eastern Samar alas 6:51 ng gabi Domingo Enero 25, 2026. So mga reportan na pulis ginkilala na mga naaresto nga alias Al 25 anyos lalaki waray trabaho residente ng barangay nato Taft Eastern Samar street level individual SLI nga alias Jill 39 anyos lalaki may asawa residente na barangay Magungbong Dolores Eastern Samar street level individual kon SLI. Pinangunahan ng nasabing operasyon ang Taft Municipal Police Station, Municipal Drug Enforcement Unit, pangunguna ni Police Captain Baltasar Sipida Jr. OIC Chief of Police, Eastern Samar Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, ng ESPPO Provincial Intelligence Unit, ng Provincial Intelligence Team ng Eastern Samar, Regional Intelligence Unit 8, ng First Eastern Samar Police Mobile Force Company, sugad man ang Philippine Drug Enforcement Agency Eastern Samar Provincial Office. Napalit ang mga otoridad tikangan suspitsado inisa kabugos na heat cell transparent plastic sachet nga gidalegar siya buo subject of sale nga nakuha gihapon intulupa ka bugos nga nakadaira posisyon nga heat cell transparent plastic sachet gidalegar siya buo subject on possession nga tanan inabutin 1.21 ka gramo dangerous drugs board value kantidad 8,228 pesos. Nakuha liwat inasa kabugos na subscribe genuine 1,000 piso bill may serial number AH 6359821 isang item nga aluminum tube sa karulyohin aluminum foil cash kantidad 20 pesos isang sa unit ni Rosie Matso TC150 motorcycle nga ginagamit ang mga suspitsado. Ang mga suspitsado upod ang mga nakuha ng mga ebidensya ingindara Taft Municipal Police Station para yung dokumentasyon antes pasakahan hinakangayan nga kaso nga tuwa kurte apag supakan Section 5 ng 11 Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Parang Bagong Pilipinas, Kurt Sibricos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damangan salamatan report Kurt Sibricos. Good morning, Eastern Visayas. Temporaryong waste management plan sa Santa Margarita, kaupod ang Calbayog, aprobado na sa detalye. Den report ni Leon Rio Cabanatan. Radyo Pilipinas Report. Santa Margarita, Samar, nakagsabot si Mayor Felix Roma Panganuron sa sangguniang bayan base isgutan ang mga isyusang publiko ng pasignon ang mga lokal nga inisyatiba. Sa plenaryo nga gipamunuan ni Vice Mayor Soledad P. Diloraya, inaprobaran ang Memorandum of Agreement upod ang siyudad sang Calbayog para sa solid waste disposal. Asya ini ang pansamantala nga solusyon samtang ginaayos pang plano para sa sanitary landfill sa barangay Ilo. Inaprobaran liwat sa SB ang polisiya kontra single-use plastic ang husto nga waste segregation nga tutukuron una ipatuman sa mga pisina sa LGU. Ginhusgutan gihapon ang progreso sa konstruksyon sa 7-Eleven store, land bank facility, yan pansamantala nga terminal para San Matuda. Ginpayag ni Mayor Pangunuron na niya bugos nga suporta para sa dayon nga pagpadayon sa mga inisyatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Leon Rio Banilla Cabanatan, Work Immersion Students ng Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Leon Rio sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU nagpahinumdum sa mga viskan ug stakeholder sa pagsunod sa traffic rules sulod sa campus. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Nagpagawas og pahinumdum ang Visayas State University kun VSU ngadto sa tanang viskan ug mga stakeholder sa universidad nga hugtan ang pagsunod sa mga lagda sa trapiko ug mga giya sa kaluwasan aron mapadayon ang kaluwasan sa tanang mogamit sa dalan sulod sa campus. Gipasiugda sa VSU ang responsableng pagpanakayan, hustong pagpatuman sa speed limit o pagsulob sa prescribed nga safety gears sama sa helmet o guban pang protective equipment, ilabi na sa mga nagmotorsiklo o nagbisikleta. Matod pa sa universidad, kini nga mga lakang makatabang sa paglikay sa mga disgrasya o sa pagmintinar sa hapsay nga dagan sa trapiko sulod sa campus.
Giawhag usab sa VSU ang kooperasyon sa mga estudyante magtutudlo kawani og mga bisita aron magtinabangay sa paghimo og luwas ug sigurado nga palibot sa pagkat-on. Ang kaluwasan sa dalan matud pa responsibilidad sa matag usa ug nagkinahanglan sa aktibong partisipasyon sa tibuok komunidad sa universidad. Kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa VSU sa pagpaligon sa kahibalo sa kaluwasan ug sa pag-amuma sa kultura sa disiplina ug responsibilidad sulod sa akademikong komunidad. Pinaagi sa panaghiusa og pagsunod sa mga lagda sa trapiko tumong sa VSU nga mapadayon ang luwas, malinaw ug mahigalaon nga campus alang sa tanan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glodik Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Nagpagawas og pahinumdum ang Visayas. Yunda, at oras mga higala, alas 8:50 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Ug para sa lain pa nga balita gikan sa PIA Eastern Samar, mga parag-uma atikang Hasurhan Eastern Samar nakakarawat hin 7,000 pesos pinansyal nga bulig para sa detalye na report ni Ma'am V. Gumban. Radyo Pilipinas. Report. Nakakarawat hintig 7,000 pesos nga bulig pinansyal ang 515 nga rehistrado nga mga paraguma ha registry system for basic sectors in agriculture. Ang nasabi nga benepisyo kabahin han Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCEF, RFFA nga programa han Department of Agriculture. Ginorganisaan payout han Office of the Provincial Agricultural Service sa Balangkayan hapakipagbinuligay ang Department of Agriculture nga Agricultural Program Coordinating Office. Mga benepisyaryo tikang mga bungto, han Balangiga, Balangkayan, Borongan City, General MacArthur, Perlos, Giwan, Hernani, Lawaan, Llorente, Maydulong, Kinapundan, ngan Salcedo. Ginasiguro ni Governor R.V. Verdone ang padayon nga suportahan probinsyal nga gobyerno ha sektor han agrikultura labi na ang mga paraguma para pagpaswag ang ekonomiyahan probinsya. Presente gihapon ni Balangkayan Mayor Alan Contado, Margarito Guasis, como representante ni Congressman Sheen Gonzales ni Mary Grace Palconet ng Department of Agriculture Region 8. Para PIA Eastern Samar, Vito Latido Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Bagong mga kahimanan alang sa Pasahi Mapa Tourism Operation sa lungsod sa St. Bernard, gitestingan na para sa detalye na report ni Rhea Mikate. Radyo Pilipinas. Report. Gitestingan na ang bagong mga kayak na gamiton sa Pasahi Mapa Tourism Operation sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte, isip kabahin sa preparasyon alang sumabot nga ecotourism activities sa lugar. Netong Enero 24, malampusong gipahigan sa St. Bernard Tourism Department ang dry run sa paggamit sa mga kayak nga gilangkuban sa aktual nga pagsuway sa kahimtang. Kaluwas sa kaayo niini sa palibot sa Mangroves and Bird Sanctuary. Gituhan nga ang maong kaliyukan usa ka manungdanong lakang aron masiguro nga andam na ang kagamitan ug ang operasyon sa Pasahi Mapa isip usa ka responsable og nature-based tourism destination. Gilauman nga pinaagi sa bagong mga kayak mas mapalapad ang ecotourism offering sa lungsod samtang napreserba ang kahimpang sa kalikupan ug napalambo ang turismo nga nakasentro sa komunidad. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa bagong Pilipinas, Rhea Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Ngan bueno, katapusan nga balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan. 7.8 billion pesos ginalutagahan gobyerno nasyonal para modernisasyon ng 19 nga airport han nasod. Sumalapakan House Minority Leader Libanan. Aadi ang detalye han report. Radyo Pilipinas. Report. Maabot ang 19 nga paluparan habugos nga nasod, makakatagamtamin kabugosan nga 7.8 billion pesos nga capital outlay yan nga tuig. Iniinparan pag-ayad aton mga pasilidad ha aviation para mapaupay ang eksperyensyahan mga biyahero, sumalakan House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Iginpahayag ni Libanan nga ini nga pondoin makakabulig pagpabaskog koneksyon ng mga isla, kun enter island air connectivity, pagpaursahan turismo,
pagsuportahan gudti nga mga negosyo ngan paghatagin trabaho ha mga rehiyon. Naglalaong kita nga pinaagi hini nga pag-upgrade, mas magiging komportable ang eksperyensyahan mga pasahero ha ira pagbiyahe, makakaaghatin damo nga turista, masuporta ha pag-orsahan small and medium enterprises, ngan makakahatag hindugang nga mga trabaho siring nilibanan. Dugang paniya ang pagpublikar hini nga alokasyon in bahinhan obligasyon han minority, nga isumat ha mga Pilipino ang mga importante nga lakat han gobyerno. Panuyog gihapon hini nga mahatagan hini gayon ang mga komunidad nga mabantayan ang pag-ursa hini nga mga proyekto ha ira tagsa nga lugar. Subay ang 2026 General Appropriations Act, ini nga mga paluparan nga gintagan hinpundo para pagpauswagan mga pasilidad ama New Dumaguete, Tacloban, Mati Airport, Lawag International Airport, New Naga or Mok Busuanga ngan Candon Airport, New Manila International Airport, Catbalogan Airport, Calibo International Airport, Camiguin, Bukidnon, Dait ngan Bicol International Airports, Central Mindanao ngan Siargao Airports, ngan Antique Airport. Gintagan gihapon hindoon ni Congressman Libanan nga ang Busuanga, Siargao ngan Kawayan Airport gintagan hin kadugangan nga pundo para han night rating improvement. Ang night rating ang madton pagpaupayan mga suga, nabigasyon ngan mga sistema han seguridad base makatugpa ngan makalupad ang mga eroplano bisan kon gabi o madulom ang panahon. Sumalahan Department of Transportation ang pundo ang gagamiton para ang construction o pagpaupayan mga runway, taxiway, ramp, control tower, mga passenger terminal pati na ang pagpalitin mga dekalidad nga kagamitan na nabigasyon. Ginlalauman nga ini nga pitad in magpapabalik hindako nga ihapan mga turista, ngan magpapadamon mga pasahero hadag ko ngan regional airports habugos nga Pilipinas. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alright, GV, kano dida namon tinatapos ang partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan haato naman pan Martes nga edisyon han taramdan Good Morning Eastern Visayas. So ang ngaran nito namon Station Manager Ate Rose Rivera Abunda nga nanato news contributors kasamang Kurt Dayan Camplon nga di naman na technical ha supervision ni Chief Tech Joy Policarpio. Ako naging kaupo di Engineer Alquin Baldonido. Ini Daisy Lalosa Bilizar nasa ring damo nga salamat nga Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Bureau of Fire Protection Calbayog nagdunutdo sa mga bataan para maksyonan ng sunog. Sa detalye din report ni Diane J. Manicane. Radyo Pilipinas Report. Ang mga personel sa BFP Calbayog City nagdumara sin public fire safety education na aktibidad para sa mga kabataan ng mga magturutdo sa Early Childhood Care and Development Center sa Barangay San Policarpo, Calbayog City. Kinbuhat ining aktibidad dikadto sa Batang Bomberong Mag-aaral Project sa BFP Region 8 para mahibaruan nira mahitungod sa fire safety awareness nga ng pag-andam pag may emergency. Katuyuan liwat sinian pagdugang sa kahibarungan pag-andam sa paglikay sa sunog, labi na ang mga kabataan na protektahan mayunong sa sunog. Ikang sensasyon, gintututduanan mga kabataan san husto nga pamaagi sin paglikay tikang sa nasusunog nga balay. Pinaagi sin simple nga angay sa ira edad nga mga demonstrasyon. Dugang pasini, impakita sa mga bombero ang mga pamaagi sa pagapula san sunog sugad san husto nga paggamit san fire extinguisher. Gintagan liwat sin higayon ang mga partisipante nga aktibo nga makigbahin ngan himuon ang mga gimpakita nga pamaagi. Yung tungod sini nagparigo ng kumpiyansa sa pagatubang sa mga emergency mahiunong sa sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Jane Manicani, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Diana sa nimo report nga hindi na tutubtob ang partisipasyon sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog sa Good Morning Tuesday editions and Good Morning Eastern Visayas. Salamat sa nakaupod ko sa control, Engineer Jovian Cardenas. Ini ang iyo nakaupod Gina Vilon. Salamat. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, mao kadto mga balita usab nga nakalap dinhi sa dakbayan sa baybay sa VSU DYDC FM. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ug akong kauban si Glody Kayunda lang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Yes, daghang salamat sa itong mga kauban ng station nga naghatod og balita karong adlaw nga Tuesday. Kang ati Daisy Bilizar ug sa itong mga kauban diha sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Borongan. Kang Sir Gina Vilon ug atong mga kauban sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Calbayog. Kang Micaela Gongora ug sa itong mga kauban diha sa DYDC FM sa VSU Dakbayan sa Baybay. O kang Ma'am V. Gumban sa Philippine Information Agency Eastern Samar. Sangan sa kinatibukang puwersa sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Sugod, Sir Dindo Alara sa mong station manager. Sa itong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Sa itong mga reporter nga nagatulog balita karong adlaw nga Martes, kini ang inyong nakauban, ang tingog sa yanong lungsuranon, Jevic Epis, magaingon daghang salamat o good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.